Kayo ba'y kaibigan o kaaway sa loob ng church? O inaaway niyo si pastor? O inaaway niyo yung ibang mga tao? Okay, so para matunghayan natin yan at malaman natin kung ano sino tayo, bahagi dyan, tayo ba'y kaibigan o kaaway. Tayo ay muling tumayo at ating pumbasahin ang sabay-sabay ang ating paksa ng ating pag-aaralan. Ang sabi po dito sa 3 John 1 to 8, mula sa isang matandang pinuno ng iglesia, sabay-sabay po tayo, para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong Gayo, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay spiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid na ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makakapagpaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kakilala, ay napatunayan na tapat ka. May mga nabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya na nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Kagaya nga sabi sa inyo, itong sulat ni Juan sa 3 John, ay ito po ay isang personal. No? This is the most personal letter kasi in-address niya po ito kay Gaius. Nabanggit din po sa verse 9 si Diotrephes at ang sumunod po naman ay si Demetrius na kanyang kaibigan. Okay? So makita po natin dito, meron sabi nga, personal pala bakit napasama ito sa canon of scripture o napasama sa Bible? Okay? Malalaman po natin ang sagot nito sa ating kabuuan ng ating pag-aaral. At makikita po natin, ang pinaka-emphasis din po dito ay patungkol sa katotohanan. Binilang po actually sa English, mayroon pong 5 beses binanggit yung word na truth. Kagaya din po ng sa 2 John, 7 beses po binanggit ang salitang katotohanan. Okay? Sapagkat maliwanag po na sa church, okay, everything in the church is always built on the truth. Okay? Ang pag sinabi po nating truth ay yung mga katuruan tungkol sa Diyos, o the sound doctrine. Napakahalaga po niyan. Ano yung sinasabi ng Biblia? Yun po ang katotohanan. At gustong-gusto po at mahal na mahal ni Juan ang katotohanan. At dito, pinapatunayan niya, he affirms the importance of bearing witness to the truth. Kinakailangan po tayo yung nagpapatotoo, yung ating buhay ay talagang nagpapatotoo na yung ating narinig, yung ating natutunan, nakikita sa buhay natin. Yung po yung sabing bearing witness. Sila yung nakasaksi, kagaya po ni Juan, siya po yung last standing apostles. Okay? Siya na lang po, namatay na yung 12 o 11 o bagay, si Matias na pumalit kay Judas, namatay na rin. Siya na lang natitira. Okay? So siya na lang yung nagpapatotoo, siya na nagpapatunay, okay, ng katotohanan. At hindi lang basta yon, kundi lumalakad siya sa katotohanan. Ipinamumuhay niya. At hindi lang yon, kinakailangan ay being fellow workers tayo, kamanggagawa. Kumbaga ay tinutulungan natin yung mga kamanggagawa natin, mga missionary, pastor man ito, o apostol, okay, nung panahon na yun, ay tinutulungan natin sila. And also, hindi lang yan, kundi receiving a good testimony from the truth. Tatanggap din tayo ng magandang patotoo dahil sa ating pagbibigay ng ating pagiging hospitality o yung pagiging mabuting o magiliw nating pagtanggap sa mga kapananampalataya. So makita po natin dito na talagang ang pundasyon, okay,
ng lahat ng bagay sa church, okay, is the truth. Alala natin yan, sabi niya ni Pablo sa Timoteo, ang church ay pillar and ground of the truth. Kaya napakahalaga po na napunta kayo sa church para malaman ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ay salita ng Diyos. Kaya yung mga church po na hindi nagpapabasa ng Biblia, okay, ayaw kayo pabasahin, sila lang daw may karapatan, ay delikado po yon. Ang totoong church, okay, nakasalalay po yan sa salita ng Diyos. Kaya dito po sa church natin ito, talagang pinapakain ko kayo ng salita ng Diyos. Kung may pandesal tayo dyan, at sabi sa Biblia, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kaya nag-aalmusal kayo, kundi sa salita ng Diyos. At yan po ang ating pinag-aralan, no? Binigyan natin ng emphasis sa 2 John. At ito ay umaapaw hanggang dito sa 3 John. Okay? Ito ay patungkol sa paano tayo, how to live and love in the truth. Okay? Paano tayo mabubuhay at paano tayo iibig. Okay? Dahil sa katotohanan. Alam nyo, sa 2 John sa ating pag-aaral, okay, lalo na sa lumang panahon, no, ancient world, ang hospitality was necessary o necessity. Okay? Kailangan po yan. Kasi wala po silang mga fancy hotel o mga motel o inn o resort o yung ngayon Airbnb ba tawag doon? Di ba? Wala pa sila nung araw. Okay? Nakatulad ngayon na meron kang sa online, no? Sa .com na titingnan mo, pwede kang saan ka mag-check-in o magbabakasyon o pag nag-travel ka, wala pa noong araw na ganoon. Okay? So, talaga, ang tao noong araw ay nakadepende largely upon somebody opening their home to them. So, nakaasa sila. Meron bang magpapatuloy ba sa amin sa lugar na yon? Okay? At lalo na po nung panahon ng Pentecost, makikita po natin na marami pong mga tao ay pumupunta sa Jerusalem, okay, para mag-celebrate ng Passover. At sila po ay tumitigil doon hanggang sa panahon ng Pentecostes, okay? O ng Pentecost. At nung makita po natin yan sa Acts chapter 2, okay? Marami nga pong tao nagtitipon-tipon sa Jerusalem kasi nga po pinagdiriwang nila yung Passover, yun po yung Panginoon na ginugunita nila ng panahon ni Moses, okay, na merong pong anghel na mamumuksa, ang hindi mamamatay sa loob ng bahay ay yung nilalagyan po ng dugo sa hamba ng kanilang pinto. Pag dumaan po yung anghel, kaya nga Passover, lalampasan ka. So, alam ng mga bansang Israel yun at alam natin, ang sinisignify po noon ay walang iba kundi yung dugo ng ating Panginoon. Okay? So, yun po, papas-over ka, ibig sabihin, hindi ka hatulang mamatay. So, para sa kanila, isang selebrasyon yun. Para sa atin sa Pilipinas, mga pista-pista. Pero hindi nila naintindihan. At kaya nung nangaral si Pedro sa Pentecost na ang tinutukoy at pinagdiriwang nilon ay walang iba kundi si Jesucristo. At sinabi niya na magsisi kayo at manampalataya. Alam niyo ba nangyari? 3,000 katao, okay, ay nanampalataya. Nagsisi at nanampalataya. At nabilang sila saan? Sa Church of Jesus Christ. Kaya doon nagsimula yung church, okay, that existed on the planet Earth at that time, the one and only. Yung pong kauna-unahang church. By the way, ang pag sinabi pong church o iglesia, ito po ay kalipunan ng mga believer kay Jesus Christ. Okay? So, hindi po yan simbahan o kapilya. Ang church, ang ibig sabihin ay pagsasama-sama ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya at that time, ayaw lang umuwi. Nakataklas sila ng magandang klase ng pamumuhay. Kaya ayaw po nilang umuwi sa kailang mga probinsya o pinanggalingan. At bukod po doon, makita natin sa kasaysayan, and so the church was there, nandoon po nga. Those that had come to Christ prior for the day of Pentecost, nung panahon kasi ng Pentecost yung nangaral si Pedro, ay bago po doon yung 3,000, meron po nang naunang mga 120 na nagtitipon-tipon doon sa upper room.
And those who came to Christ on the day of Pentecost had to absorb all those believers and care for them and meet their needs. So yung pong 120 na mga unang alagad ng Panginoon na nagtitipon-tipon sa upper room, nung panahon ng Pentecost, nangaral si Pedro, ilan na dagdag? 3,000. So ayaw nilang umuwi. Sino mga ngalaga doon? Silang mga 120. And that's the reason si Pablo ay humihingi ng koleksyon. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar, okay, para bigyan, tulong yung mga nasa Jerusalem. Yan po yung ginawa niya sa Corinto, di ba? Pagtulong ng mga taga-Macedonia, Corinto, di ba? Nabanggit po yan sa Corinthians, okay? So doon po makikita natin na nagtipon-tipon po yung maraming membro ng church doon sa Jerusalem. Humihingi siya ng tulong, hindi para sa sarili niya, kundi para alagaan at bigyan ng pagkain at tirahan yung mga mananampalataya. So doon po nangyari po ang pag-expand o paglago ng iglesia. Okay? Pumupunta pula sila sa iba't ibang syudad, city and town and places, at ang mga believer po ay nag-move o nagta-travel. At meron po mga itinerant preacher o mga missionary na ginagawa din po yon. Okay? At ang ginagawa po ng iba, ine-embrace nila yung believer as well sa kanilang mga local at binibigyan po sila ng home and place to rest, food, and support. Okay? So, binibigyan po sila ng para pahinga sila, tulugan, at sinusuportahan po sila. So, yun po ang pangyayari. So, alam po natin na noong unang panahon, hindi po ito bago. Kasi po, kagaya po nga sabi sa inyo, ang hospitality was really a duty even in the secular side. Ibig sabihin, kahit hindi po sa mga Christians o believer. Bakit po? Ang paniniwala po nila, strangers were supposedly under the protection of Zeus Senio, who was known as the god of stranger. Yan po paniniwala, Zeus kasi ibig sabihin sa kanila ay God, di ba? Zeus. And then God, Zeus, yung Xenios, ibig sabihin po niyan ay stranger. Ang paniniwala po nila noong araw, okay, meron daw pong Diyos, Diyosan, okay, na sa kailang kaisipan na mangangalaga sa mga naglalakbay. Kaya kung gusto nila, yung Diyos na yon ay para sa kanila, tulungan sila at hindi sila labanan, kinakailangan ay tulungan nila yung mga naglalakbay. Kumbaga, mindsetting lang to yun. Para tulungan ka ng Diyos, okay? Ay tulungan mo yung mga estranghero kasi yung nga po ang paniniwala nila. Okay? And also, nung unang panahon, ay meron din po silang sistema ng guest friendship. Okay? Tatangkilikin ka, bumisita ka sa amin. Okay? Ang ginagawa po, mga iba't ibang pamilya, halimbawa sa pamilya ni na Buena Flor, mamamasyal sa pamilya ni Tioli, saan ba kayo Tioli? Sa Albay? Eastern Samar, di ba? Pupunta siya sa Eastern Samar, okay? So pupunta ang mga Buena Flor sa Eastern Samar, okay? Ang gagawin naman ngayon ay ang pamilya ni na Tioli magbibigay ng isang token. Isang membro ng pamilya, maaaring pamangkin o something. Ngayon, ang gagawin naman niya, may dala yung token na yun. Pupunta sa Buena Flor family rito. Papakita yun, amin yan. Sige. Punta ka rito. Papatuloyin kita kasi pinatuloy nyo kami. So, ganun po sila. May kapalit. Pag pumunta ka doon, pagbalik nyo, kapalit din. Naalala ko tuloy yung aming, yung unang pagkakilala ko o pagkikita ko kay Pastor Roland. Naka-base po kasi siya sa Bangkok, Thailand. Naalala ko yun nung nag-a-attend kami ng administrator's training ni Teacher Ses doon sa Supat. So wala siyang ballpen noon eh. Binahiram ko siya ng ballpen. By the way, si Pastor Will, ganoon din. Naubusan ng ballpen yan. Sulat ang sulat, binibigyan ko ng ballpen. Dahil sa ballpen, yung pagtulong ko ng ballpen yun. Kaya ako sila nagiging kaibigan. So, ganoon po, pagtulong, hindi lang po yan, si Pastor Randy rin. Yung si Pastor Randy naman, kasama din namin administrator sila mag-asawa. Taga-Albay ata sila. And nakatira sila doon sa Fairview. Napaka-traffic. Wala na raw silang pera. At sabi na, uwi na lang daw kami. Sabi ko,
Kaya kayo pumunta rito para mag-training, di ba? Sayang naman kung hindi kayo matatapos ang training. Layo kasi wala kaming matirahan. Naghahanap sila, naglalakad sila. Pauwi. Ang ginawa ko, alam nyo, isinakay ko sa sasakyan at inuwi ko sa bahay. Alam na misis ko yan. And it so happened, anniversary nila, yung mag-asawa. Pinakain ko ng Chips Ahoy. Sabi lang, ito po yung kinain namin ng aming honeymoon. Kaya nakakatuwa lang yung mga gano'ng bagay, no, na patuloy mo. Si Pastor Roland doon din po na tumuloy sa bahay. Kaya alam nyo, pag pupunta ko sa Bangkok, okay, asikaso po niya. Kita nyo, ganoon po ang ginagawa ng mga iba, mga hindi Kristiyano yun, okay? Pero makita po natin dito na kung ang mga hindi Kristiyano, by the way, ang tawag po nila doon sa token yun ay simbolon, okay? May hawak po sila. Kasi maaaring hindi mo naman na-meet yung buong pamilya, di ba? Sasabihin ng pamilya, dali mo tong simbolo na ito doon sa Buena Flor family o kaya punta sa Thailand. Pag nakita niya, okay. Kamag-anak ka nga ng yung aming pinatuloy. Kita niyo? So, dito makita natin na kung ang mga hidden o yung mga pagano ay ginagawa yung pagtangkilik, okay? Patutuloyin ka sa bahay, how much more important should the Christians do that? Dapat gawin natin. Tama? Kaya makikita po natin yun na sa Old Testament, sa New Testament, you see the emphasis on hospitality. Binibigyan po ng pagpapahalaga sa New Testament ang pagtangkilik o magiliw na pagtanggap sa mga bisita o sa mga strangers o hindi mo kakilala. At yan po ay maliwanag na sinasabi po sa first, by the way, ang ibig po sabihin ng hospitality sa Greek is love of stranger. Okay? Yung mamahalin mo yung hindi mo naman kakilala, noon mo lang sila nakita. Diba? Kagaya ng kinuwento ko sa inyo, si Pastor Roland, si Pastor Randy. Okay? Pagkaman si Pastor Randy, sa Facebook na lang kami nagkaano at di pa naman ako napunta sa kanilang lugar. Pero kay Pastor Roland ay ilang beses na po akong napunta sa Bangkok. At actually, sa next year, ang ABSI po, o yung grupo ng ABSI, yung Taga Alfonso, ay pupunta po sila sa Thailand. At sabi ni Pastor ay open po yung aming tahanan. Meron po siyang 4 na floor. Okay? Doon na lang daw kami tumigil. Okay? Kita niya? See? So, yan po ang tinatawag na talagang kahit hindi niya kakilala, ang malaga meron ako yung token, basta kasama ako. Okay? So, it's not just basic, no? It is just basic to the Christian. No? Responsibilidad po natin yan to open our home to those we don't know. Okay? Particularly other believers who are stranger to us. Okay? So, basic po yan. Purihin po ang Panginoon na talagang sa buhay ko po ay sabi nga dito ay sabi diyan sa 1 Peter, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Kabataan pa lang po ako nung kaklase ko po si Pastor Mon, yung ninong ni Jeff, Lesman ko sa kasal. Siya yung gumawa ng bahay namin. Siya rin yung nagkasal kay CJ. Okay? College pa lang kami. Doon na siya tumitigil sa bahay. Ang turing nga ng aking nanay, tatay doon ay parang kapatid ko na. Sa aming magkakapatid, ako, ugali ko yun. Hanggang ngayon, makikita nyo pati mga pastor. Kaya kinukwento ko po sa aking nanay at purihin po ang Panginoon, nasabi ko nga kahit bulok-bulok na yung bahay na yun, okay, maraming pastor po ang tumitira doon. At purihin po ang Panginoon sa biyaya ng Panginoon ay sabi ko sa nanay ko, ay kaya binibiyaan pa rin kayo ng buhay at lakas. Kasi po ay para sa inyong kalaman, ang nanay ko po ay 88 years old, noong 70 ay meron po siyang cancer, lungs and colon. So sa biyaya po ng Panginoon ay malakas pa rin po siya. Okay? Dahil nga po doon na sinasabi ko na yung bahay na pinapamana niya sa akin, okay, ay ginagamit ko sa pagtanggap ng mga pastor at missionary. Actually, ipapamana ko naman yun sa aking panganay at ang aking bilin sa kanya ay magtayo o maglagay ng isang kwarto para sa mga missionary. Okay? So,
Basic po yun na pwede natin gawin. At next week, makikita nyo kung bakit napakahalaga noon. Okay? Kaya bakit binibigyan ng emphasis ng New Testament, ang Bible, ang pagtanggap natin, lalo na sa mga mangangaral, yung mga missionary. Kasi nga wala silang matutuluyan. Diba? Okay? And then, ano pa sabi po dyan sa Romans chapter 12, verse 30, sabi niya, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin nyo ang mga taga-ibang lugar. Okay? Kung wala silang matulugan, wala silang matirahan, doon nyo sa bahay. Okay? Huwag natin ipagkait. Okay? Kasi yan ang ating basic Christian love natin. Okay? Sabi ba din sa mga qualifications, sa mga elder ng church, sabi ko, siguro kaya nga, bata pa lang ako, hinubog na ako ng pagsasabi, kaya nga ang isang tagapangasiwa o elder ng church ay kailangan walang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, at anong katangian niya? Bukas ang tahanan sa iba at may kakayanang magturo. So sabi ko, purihin ang Panginoon. Young people pa lang ako, hindi pa ako nagtatrabaho, ginawa ko na yun. At nakita ko, yung plano ng Diyos hanggang ngayon, tinutuloy ko pa. At yun ang aking gustong ipamana o ituro sa aking pamilya. Okay? At actually, kaya po ako bumili ng lupa pa doon sa Batangas, para nga po doon sa mga bata na walang mauwian sa Alfonso, ay gusto kong doon sila tumira. Kasi yun, tinatanong ng nanay ko, bakit? Gusto mo pa doon? Nasa patag ka na, ba't gusto mo pa sa bundok? Yun ang puso ko masaya ako. Kasi nakakaawa yung magulang na dapat umalaga sa kanila, inaabuso sila. Imagine yun. Kaya, yan po ang isa sa mga katangian ng mga elder o pastor ng church. Bukas ang kailang tahanan sa iba. Okay? At hindi lang yan, sabi nga sa Titus chapter 1, verse 8, sabi, bukas ang tahanan sa mga panauhin. Maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Yan po yung mga katangian ng mga elders. Kaya, mga kapatid, lalo na yung mga leader ng ating church, okay? Plano ng ating church, by the way, natuwa tayo kay Nanay Dalisa, yung bagong bahay niya, doon tayo nag-prayer meeting, sabi niya, bukas ang aming tahanan para sa gawain. Kaya po tayo nagpe-prayer meeting doon. Okay, mamaya, tuloy natin. So this was the basic na makita natin. Responsibility, basic yan to. Okay? Expressions of Christian love. Pagpapakita ng ating Christian love. Sabi niya, people will know that we are Christians by our love, hindi by our Bible or by crucifix o by ibang bagay, kundi yung pagpapakita ng Christian love. At isang basic na pwede natin ipakita ang ating love sa ating kapatid ay bukas ang ating tahanan. Nag-i-invite tayo. Okay. Maganda po kasi yan. Alam niyo bakit? Kasi yung iba, may mga estudyante, mababait sa eskwela, pagdating sa bahay, iba. Diba? Iba ugali sa church, iba ugali sa bahay. Ako, ang ugali ko sa pag-evangelize, sinasama ko sa bahay, mga kaibigan ko. Punta sa bahay. Tingnan mo yung aking, obserbahan mo. Tingnan mo ang aming pamilya. Kung ano kinakain ko, kainin mo rin. May sasakyan ako, yun ang isa sa akin eh. Ano bigay sa akin ng Lord? Hindi para ipagmayabang. Eh, iba, mapapaganda. Ganda bahay ko, iigitin yung iba. Diba? Bawal, sapatos. Tanggal. Ay, masama na yun. Pero, suplado eh. Parang, hindi ka na babalik. Tama? Meron gano'n, di ba? Papa-blessing yun. Bawal. Natural po yun, madudumihan talaga yan. Pero makita mo yung ugali, ba? At alam natin, sa early church,
ang bahay was the center of everything. Absolute everything. Noong unang panahon. Kung babasahin nyo ang New Testament, wala kayong makikitang church building. Basahin nyo hanggang katapusan, walang church building na nabuo nung araw. Saan sila nagpe-pray? Sa bahay. Okay? They met in homes for prayer. Kaya maganda po yung ating ginagawa, nagpe-prayer meeting tayo sa bahay-bahay. Maganda po yun. Kasi nung araw ganun po ginagawa nila. Ganyan din, nagkakaroon po sila ng fellowship, sama-sama po sila. Yung mga kabataan natin, punta kayo sa iba't ibang bahay. Maganda po yun. Okay? Ginagawa po nila yan. Doon po rin sila nagtuturoan. Okay? May nangangaral o may nagtuturo doon sa bahay. At doon din po sila nag-evangelize. Nagdadala po sila ng mga kaibigan. At sinishare nila ng ebanghelyo. Maging yung breaking of bread, so yung Lord's Supper, sa bahay din po lang ginagawa yan. And also, they met in homes to worship. By the way, yun po ang balak ng ating mga kapatid doon sa Laguna. Ay, sabi ko nga, hindi tayo kinakailangan magmadali ng mag-rent ng isang place. Babayaran mo pa yun. Nung huli yata, magkano? 7,000 ba? Magkano? Diba? Mauubos pera mo sa operator lang di ba? Sa bahay lang, garahe, okay lang. Yan po ang plano ng ating mga taga Laguna. Okay? Walang araw silang pamasahe papunta rito. Okay? Tapos uupa ka pa ng lugar. Bahay lang, pwede na. Hindi kailangan ng hall. Okay? Kung may bahay, pwede. Huwag natin ipagkait yan. So they met in homes for personal discipleship. Kaya yun nga po yung ginagawa ko kay Pastor Mo noon, sa bahay namin, sinasama ko sa church, tinuturuan ko siya, one-on-one. Okay? At doon, ginagawa rin yung preaching. Nangangaral po sila. And also, they met in homes for discussions and dialogue. Talakayan sila. Ang tawag nila diyan ngayon ay yung coffee table. Habang silang nagko-coffee, meron silang talakayan. Pag-aaral. Okay? So, lahat ng ito ay nangyayari saan? Sa bahay. Okay? So, makita natin sa New Testament, ang home was a church. Tinatawag yung bahay mo as a church. Basta nag-gather ang mga believer doon, tawag doon ay church. Doon sila nag-gather at very natural for them to open their homes to the traveling believers who came their way even though they didn't know them. Natural para sa mga mananampalataya doon na tumanggap sa kanilang tahanan. Kasi nga, lahat ng ito ay ginagawa sa kanilang tahanan. Okay? So, yan po ang napaloob na sa 2 John and 3 John, itong pangyayaring ito. At ayon nga po sa ating pag-aaral sa 2 John, okay, we have heard, okay, sinasabi sa atin, you have to be careful who you welcome in, di ba? Tatandaan nyo? Bagamat sanay nga sila na nagtitipon-tipon sa bahay, pero mag-ingat ka. You must be very careful. Again, sinasabi, ang katotohanan is the essential ground on which your hospitality is built. Kinakailangan nakabase ito sa katotohanan, sound doctrine. Hindi lahat pwede mong tanggapin. Okay? Ang hospitality is a form of Christian love. Okay? So, ang Kristiyano, we are called to Christian love to love other Christians in a unique, special, and embracing way. Kaya, ganyan po. Kung talagang magmamahal ka, ay talagang very unique yan, kakaiba. Very special. At talagang tanggap na tanggap mo. Okay? So, yan po yung talagang kauna-unahang pamamaraan na ginawa ko nung ako'y kabataan nga kay Pastor Mon. At purihin po ang Panginoon na siya pa'y naunang naging pastor sa akin. Okay? At hindi niya malilimutan yun. At sinasabi ko rin sa aking mga anak na huwag niyong kalimutan yung aking best friend. Hanggang siya nga'y gumawa ng bahay namin. Kontratista kasi sila po noong araw bago pa siya magpastor.
Siya yung ninong, inaanak ko rin naman yung anak niya, siya yung nagkasal din sa kanya. Nung kinasal din naman siya, ninang niya nanay ko. So, ganun kaming very unique o special na pagtanggap. Okay? Pero, sabi nga, we must be very careful. Hindi lahat pwedeng gawin mo yun. Bakit? Anong dahilan? At ito nga po yung ating napag-aralan last time. Ano sabi sa 2 John chapter 7, verse 7 to 11? Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, baka naman mga mambubudol-budol yung pinatuloy. Di ba? Maraming napasok sa bahay nyo para manloloko. Sabi, ayaw nilang kilalanin si Jesucristo na naging tao. Yan yun. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Napakaraming pong mandaraya, manloloko. Kaya huwag kayong basta papatayo. Marami dyan, nakakato-kato sa inyo. Okay? Pag hindi po sila kinikilala niya si Jesus ay naging tao, ibig sabihin, siya ay Diyos na nagkaging tao, mandaraya po sila. Mga antikristo po tawag doon. Kaya sabi sa verse 8, mag-ingat nga kayo upang huwag mawalan sa isa ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan yung makamtan ang gantimpala. Sayang yung pinagpaguran ng mga nauna sa inyo. Kagaya ni Juan. Nagpadaya kayo. Ay, by the way, napag-aralan natin to. Ang ugali nito, ang laging inuunan ito yung mga babae. Di ba sa balita, sino laging nabubudol? Ha? Katulad ni Eva, nadaya na, ng ahas o ni Satanas. Kasi very emotional sila. Okay? Very sentimental. Okay? Sabi niya sa verse 9, sabi niya, ang mga hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa nito, ay hindi napapasakop sa Diyos. Hindi na nga sumusunod, dinadagdagan pa, mga antikristo to. Ang sino mang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Okay? Kaya sabi sa verse 10, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni batiin man ang sino mang dumating sa inyo na may dalang katuruan laban kay Kristo. Okay? Sabi, huwag niyong patuloy sa bahay. Huwag niyong batiin. Kasi yung pagbati nyo, ang ibig po sabihin noon, ay, punto ako, nandito ka, welcome ka. Gagawin mo ba yun sa magnanakaw? Oy, tuloy ka. Ninakaw mo na, niloko mo na ako. Ay, lokoy mo pa uli ako. Pwede ba yun? Pwede. Yun ang sabi ng Biblia. Huwag mong tanggapin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. So, once na in-entertain mo yun, natutuwa yun. Once na reject mo, ay, wala, hindi pala effective itong ginagawa natin. Madi-discourage sila. By the way, pag tumanggap ka ng mga bulang tagapagturo, sabi dito, nagiging kang kasama sa kanyang gawain. Pero kapag tinanggap mo naman, sa ating pag-aaral dito, sa susunod, ating pag-aaral, kapag tinulungan mo naman ng missionary, kung ano reward ng missionary, tatanggapin mo rin. Kaya yun ang maingat ka. Yung bulang tagapagturo, tinanggap mo, tapos yung totoong tagapagturo, hindi mo tinanggap. Kaya mag-ingat ka. Kung sino ang tatanggapin mo. Intindihan nyo? Kaya napakahalaga kung sino patutuloy nyo sa bahay ninyo. Kasi apektado ka. Diba? Yung mga nagbebenta siya, yung nagpo-promo, bili na kayo, bili na kayo. Pag nakikinig ka, mapipilitan ka eh. Di ba? Kung ayaw ka tantanan, talagang hindi ka tatantanan yan. Di ba? Naalala ko nung ako'y pumunta po sa Alfonso nung huli, sabi ko, bili ako ng ice o yelo kasi nga bibili ako ng baboy, kinakailangan ka to serve. Ang salubong kaagad ng sales, ay ano yan, bayad muna ho kayo, sabi niya gano'n, no?
bago kayo kumuha ng ice. Pero may ice cream po kami rito. Buy one, take one. Hindi ka ako tinantanan. Naalala ko, nabili rin naman ako talaga ng ice cream. Sa madaling salita, sa kakasalita niya, napabili tuloy ako. Oo, yung bagong ano dyan, dali. Sir, bili kayo. Maraming ano dito, mga promo, ganyan. No. Ito po yung para matikman nyo lahat ng... Basta lagi kang isis... Di ba? Pasin yun? O kaya yung lagi kayo nanonood sa mga online, napapabili kayo. Mag-iingat kayo kung sino papapas. By the way, itong papampasok na ito, hindi lang yung literal na papasok sa bahay ninyo. Yung pinanonood nyo sa TV, yung pinanonood nyo sa YouTube o sa internet nyo, pumapasok sa isipan nyo yan. Kahit ako sa pagtitenis, pag ganito, ugali ng iba, papagaya ka na rin, ganito na rin reaction mo. Kasi lagi kasama mo. Kaya maging maingat kayo mga kapatid. Sundin natin, sinasabi ng Bible. Pinag-iingat natin, tigas natin ulo. Kaya sabi, ano makita natin dito? Makikita natin yung ano? Pagpipigil. We see the restraint and the constraint. Hadlangan natin. At yung limitasyon. Hindi para sa lahat. Yung ating Christian love and hospitality. Hindi open for all ang ating bahay. Hindi open house. May limitasyon to. At ang limitasyon lang ay para sa mga false teacher. Maliwanag po to mga kapatid ha. Pag sinabing false teacher, talaga to, nag-aral ito. Gagawin nila para ikumbinsi ka. Kaya kahit makipagtalo ka, hindi pagpapatalo yan. Ang tanong ko, ikaw ba bihasa? Hindi Defensive ka nga kumbaga sa laban, lagi ka lang nakadepensa. Sila opensa ng opensa, talo ka. Sabihin ko sa inyo, marunong kayo maglaro ng tennis at lahat ng game, lagi ka lang depensa ng depensa, nako, talo ka. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi natin papapasukin yung mga unconverted person in our home. Ang unconverted ay iba sa false teacher. Ang false teacher, meron silang masamang turo, maling turo. Ito wala pa. Ignorante pa sila. Pwede mong papuntahin. Papasukin sa bahay mo, evangelize mo, i-share mo, pwede. Pero yung naglalakad-lakad na dyan, talagang determinado na yon. At kapag nasukol mo pa yon, tatawag ng pastor yon. Ay, by the way, ito po totoong nangyari. Si Pastor JL natin, palibasa bagong pastor, no? At marami po doon sa Tilaga ay yung Jehovah Witness. Alam po ni Jimwell yan, tinatawagan si Jimwell nga nun telepono in-entertain niya, hindi siya tatantana. Ito na ngayon ang nangyari. In-entertain ni Pastor JL yung mga Jehovah Witness na yun. Pinuntahan siya talaga ng mga pastor, talagang hindi siya tinantanan. Buti na to the rescue si Pastor Ronnie. Once, siyempre, bata, kala niya, kaya niya, kukuyugin ka niyan. Ano yan? Sundin na lang natin yung Biblia. Huwag na tayo magmarunong. Kasi determinado nga sila. False teacher nga yan Tuturuan ka nga niya ng mali. Ginusto na nga niya ng mali Tapos ikaw, magmamagaling ka, hindi ka naman handa pa. Okay? So yan po makita natin na yung ating pag-ibig ay huwag nating extend sa mga false teacher na yan. Kahit sabihin na, kilala naman namin si Kristo. Kristiyano din kami. O brothers tayo and sister. Nagpapanggap nga Hindi naman pala totoo. Okay? So yan po yung makikita natin yung ating pag-aaral sa 3 John. At makikita natin dito, sa 2 John, itinuro sa atin yung negative who not to receive. Huwag mong tanggapin yung mga tao na mandaraya na hindi dala yung turo kay Kristo. Maliwanag? Pero dito sa 3 John, positive naman. Sino ang dapat mong tanggapin? Maliwanag yan, ha? Merong wag at merong dapat tanggapin.
So dito makita natin yung great insight kung paano tayo magdi-deal sa yung totoo bang nagre-represent sila kay Christ o kaya lang sila pumunta sa iyo ay para sa suporta mo, tulungan sila, at yung kanilang mga needs. Later on, maaaralan natin yan. Okay? Ano kaibahan ng mga false teacher at totoong preacher? Okay? Malalaman natin yan sa susunod na linggo. Kaya babalik kayo sa susunod na linggo. So, dito, makita natin sa ating pag-aaral, meron tayong some we reject, hindi natin tatanggapin, and some we accept. Tatanggapin natin sa ating tahanan. Okay? Maging maliwanag po tayo. So, sa 1 John, sa ating pag-aaral din, sa comparison, okay, ng 1 John, 2 John, and 3 John, sa 1 John po, was written generally to the whole church. Isinulat po ito sa buong mga mananampalataya. It was generally written, okay, to all Christians, at tinuturuan po sila on how they could test the validity of their faith. Itetest mo yung faith mo and how they can be sure they were saved. Itetest mo yung faith mo. Kasi marami nang sasabi, may faith daw sila. Test mo nga, totoo ka bang may faith? Are you sure na saved ka ba? Paano? At atin ito pinag-aralan. It was given, binigyan tayo ng test, yung tinatawag na doctrinal test. Ano yung doctrinal test? Yung tamang pagkakilala mo kay Kristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay namatay para substitute para sa iyong kasalanan. Kung hindi ginawa ni Jesus Christ yung wala kang kaligtasan. Kasi hindi mo kayang bayaran ang malaking utang mo sa Diyos. Galit ang Diyos sa iyo. Para lang mapawi, ang puot ng Diyos ay ginawa ni Kristo, siya yung namatay. Imbis na tayong mamatay, siya yung nagbayad. Kaya yun po yung doctrinal test. Dapat kilalanin mo si Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Para mamatay at bayaran ang kasalanan mo at kasalanan mo. Kasi hindi natin kayang bayaran yon. Pangalawa, yung tinatawag na moral test, yung obedience. Sumusunod ka ba sa salita ng Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Diba? Kung mananampalataya ka, kung mahal mo, pupunta ka sa church. Diba? Kasi mahal mo. At mahal mo yung kapwa mo. Saan ka ba makakita ng believer? Diba sa loob ng church? Alam mo, makita mo sa sinihan yan, sa mga nightclub. Iba yun. Diba? Ang totoong believer, nakikita saan? Sa loob ng church. Kaya napunta ka doon. So, ang moral test, obey the word of God and love God and love other believers. Okay? So, yan po ang totoong Kristiyano. Kaya yung mga sinasabing Kristiyano sila, pero hindi naman lang mahal ang Diyos at hindi naman niya mahal ang kapwa niya, baka nagsisinungaling siya. So, dito makita natin yung malaking picture, okay, ng first epistles na para ipinasulat para saan? Sa buong mananampalataya. Pero ang second epistles, medyo committed siya. Okay? Ang audience niya ay isinulat to a family, sa isang pamilya. A family in the church. Okay? Ang pamilyang ito ay tinukoy na sinasabi to the chosen lady and her children. Okay? And the children of her chosen sister also mentioned in the last verse. Okay? Halimbawa ay itong hinirang na babaeng to, hindi nilagay ang pangalan niya, maging ang pangalan ng kanyang anak. At sinabi rin yung pangalan ng kanyang kapatid. Okay? Sa last verse na yun. Pero dito sa first epistles, ay makita natin in a broad and general to all the family of God, sa buong pamilya ng Diyos. Pero ang second epistles is to a family. Halimbawa, yung first epistle para sa lahat sa atin. Yung pangalawang epistle para halimbawa kay Ate Yoli o ay kay Sister Ces. Para lang sa kanya. Ay, by the way, si Sister Ces ay wala pa lang anak. Yung may anak dyan. Si Josa wala rin anak. Ibig sabihin, isang pamilya lang. Kumbaga, yung unang epistle para sa lahat, yung pangalawa ay sa pamilya at may anak siya at may kapatid siya. Okay? Pero yung third epistles, ito yung ating pag-aaral, is to an individual.
to the beloved Gaius. Yun po ang isinulatan niya. Okay? So, yung second epistles, pamilya, to be loyal to the truth. At yung third epistles, okay, ay to the loyal individual na maging loyal tayo sa katotohanan. Okay? So, I hope na makita nyo. So, 2 John and 3 John ay patungkol sa truth and love are always related. Lagi yan. Yung katotohanan at ang pag-ibig. Okay? And hospitality is limited. Hindi para sa lahat yan. Hindi open house. It is only limited to those who are in the truth. Kapag kaparehas kayo, naniniwala kayo sa katotohanan, yun ang tanggapin mo. Okay? Pero makita natin dito sa 3 John, sa ating pag-aaral, introduction lang po ito. Okay? Sa 3 John, makita natin we further see those who are in the truth, okay, na sila yung nasa katotohanan, pero pinagbabawalan sila to have that hospitality. Okay? At yan po ay makikita natin sa buhay ni Diotrephes. Sa verse 9 po yan. Ito masaklap kay Diotrephes. Hindi na nga siya tumatanggap, hindi niya na pinapractice yung hospitality. Ang ginagawa pa niya, yung nagpa-practice ng hospitality, pinagbabawalan pa niya. At gusto pa niyang patalsiki sa church. Grabe itong tao na to. Okay? He forbids people who desires to help. Hindi na nga siya tumutulong, inahadlangan pa niya yung tumutulong. At those who represent the truth, he put them out of the church. Medyo diktador to sa loob ng church. Okay? At ang sabi ni John, this is unacceptable. Hindi katanggap-tanggap to. This is evil. Kita nyo? Nasa loob siya ng church. Ha? Kaya ito po yung ating title. There are friends and foes in the church. Ito po masaklap eh. Ayaw mo nang gumawa ng mabuti. Hinahadlangan pa yung gumagawa. Hindi po katanggap-tanggap yun. Okay? At very evil po yun. Okay? So dito makita natin yung 3 John is more personal. Ang 1 John po has no personal reference at all to anyone. Kasi nga, very general po. Ang 2 John has an anonymous personal reference. Hindi binanggit ang pangalan. Ang tawag lang sa kanya ay chosen lady at ang kanyang children and her sister and her children. Pero ang 3 John is totally personal. Okay? So, for the first time, makita natin sa pagsulat ni John, 1st, 2nd, and 3rd, dito ay makikita natin na kinausap niya, sinulatan niya yung actual people na ang pangalan ay si Gaius, si Diotrephes, si Demetrius. Okay? So dito makita natin na talagang napakalawak level ng kanyang sinasabi, speaking of believers, tapos sa 1 John, tapos umiksi ito sa isang pamilya hanggang sa naging isang tao na lamang. Okay? So, ang tema pa rin, makita natin dito, ang tema pa rin natin is truth and love. Okay? Sa 1 John, 2 John, and 3 John, ang tema pa rin ay patungkol sa katotohanan at ang pag-ibig. In general, epistles, truth and love. Napakahalaga po ng truth and love. Ito nga pangyayari sa atin doon sa Tilaga, yung isang natin kasama doon, lagi lang love. Wala na ron doctrine. Hindi po pwede po yun. Magkasama po yun. Okay? Kailangan po yung truth, yung doctrine, kaya ka magmamahal. Hindi pwedeng love. Okay? Kasi sound doctrine and love are what defines a true believer. Kung totoo kang mananampalataya, nag-aaral ka ng Biblia. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Nag-aaral ka ng itinuturong katotohanan ng Diyos, kaya ka nagmamahal. Okay? Pero in the second epistle, sabi nga dito, sound doctrine is the essential for showing love. Kaya kapag tama yung doktrina mo, magmamahal ka naman talaga. Okay? Yan po yung pag-aaralan natin sa mga susunod. And in the third epistle, where someone is sound, okay, that love is to be shown and never, ever withheld.
Kung talagang sound ang iyong doktrina, dapat yung pag-ibig mo, ipapakita mo at hindi mo ipagkakait ito. Ganyan? Kaya pag-aaralan natin yan sa susunod. Kaya itong ating pag-aaral ay mahati lang sa tatlo na outline. Una, kay Gaius, na siya yung nagbigay ng hospitality o yung mabuting pagtanggap. Ang pangalawa ay tungkol kay Diotrephes, na siya yung nagre-refuse ng hospitality. Ayaw niya. Hindi siya nagdadala sa bahay. At yung mga gumagawa, tinitiwalag pa niya, salbahe to tanto. Okay? And then yung pangatlo ay si Demetrius. Ito naman yung tumanggap ng hospitality. Kumbaga siya yung dumalaw na nakatanggap ng hospitality. So dito po makikita natin yung oversaw na makikita natin si John na siya ay nagtayo ng church doon sa Ephesus. Okay? At nakita niya itong church na ito yung daughter church, okay? Bilang mga huling living apostles na makita natin siya po ay yung John ay nasulat po ito ng mga 19 AD. Okay? So, the last 90 AD. Last decade of the first century. Okay? Makita natin bilang apostol, okay? Nakita niya yung buhay ni Jesus Christ. Siya po ay naging eyewitness sa event ni Jesus Christ. Pero makikita natin, meron siyang problema sa loob ng church. Okay? So, very comforting. Ibig sabihin, normal po yan nangyayari. Kahit apostol ka, batikan kang tagapagturo, okay? Si John ay pastor of the pastor, apostol, pero makikita natin, nakikipag-deal siya sa iba't ibang tao sa church na bumubuo at magkakaroon ng church difficult, nagiging mahirap. Kasi merong iba doon na member ng church, masyadong mapagmahal. To embracing, lahat naman tinatanggap. Yung namang iba, masyadong harsh, magaspang ugali. Yung iba, makikitid. Yung iba, masama ugali, hindi kind. At doon sa second epistles, makita natin, nakipag-deal siya sa chosen lady na ito, na masyado naman too inclusive. Lahat, tinatanggap. Lahat, okay. Masyado siyang mabait, malambot ang kanyang puso. Masyadong compassionate, too hospitable. Kaya natitreten tuloy na papasukin sa loob ng church ang Antikristo. Yung mali ang katuruan, pinapapasok kasi nga yung babaeng ito, masyadong malambot. Okay? So dito naman sa 3 John, ididil ni John ang patungkol naman sa very opposite. Okay? So makita natin dito na merong mga struggle sa loob ng church. Kapag kayo ay nagtatayo ng ministry in the truth, namumuhay kayo sa katotohanan, sinasabi ng Biblia, ay makikita natin na mayroong mga tao, okay, when you try to build everything on the truth, you will always get people who are whether na pwede silang maging sentimental o emotional. Meron naman na because they are generally compassionate people, talagang maawain talaga lang. Okay? Meron namang iba na dahil sa pagiging kakulangan nila ng discernment, hindi nila nakikita, hindi nila na nababasa na niloloko na pala sila. Meron mga ganoon. Ang gusto lang pastor, Christian love, pakita. Niloloko ka na nga Hindi mo na di-discern yan. Okay? So dito mayroong mga tao na talagang gustong-gusto nila na bukas ang kailang bahay at papasukin ang lahat ng tao. Pero meron namang iba ng mga tao, saradong-sarado. Ayaw papasukin. O kaya ay limitado. Kaya minsan, dahil sa ating pagiging stricto, matatagurian tuloy tayo, bad yan. Ayaw pa kami papasukin. Yeah? Ina-accuse ka na talagang hindi ka mapagmahal. Okay? At meron din naman, kagaya ni Diotrephes, makita natin dito, very narrow siya minded. Masyado siyang bigay importansya sa kanyang sarili. Yung siya sabi niya, love to have the preeminence kind of people
Yung gustong-gusto niya na maging sikat siya. Siya yung pangunahin, siya yung masusunod. Siya yung diktador sa loob ng church. Okay? Na masyado siyang makitid. Kung ano lang gusto niya, yun lang dapat nating tanggapin. At yan po nga yung si Diotrephes. Okay? So, dito makita natin na kung paano nung panahon ni Juan ay meron ng problema hanggang ngayon. Meron pa rin yan hanggang ngayon sa atin. Kaya bilang mga pastor, kami, very comforting yan. Hindi tayo nag-iisa. Okay? Ang nangyayari po yan sa church. Kaya kinakailangan mag-action lang tayo. So, we are called, bilang mga mananampalataya, we are called to love. It's in our heart to love, di ba? Nasa puso natin yan. Kaya, minsan hindi nakikita ng ibang tao yan. May sabi mo, bakit ako nag-i-invest sa Batangas? Kasi nasa puso mo yun. Hindi maaalis yun. Okay? So the love of Christ is shed abroad there. Inilagay ng Diyos yung pag-ibig ni Kristo sa atin. And we want to extend that love. Okay? And there's always, meron temptation by those who are committed to that love to be too embracing. Yun po ang minsan ng problema. Natutukso tayo na gusto natin naman lahat tinatanggap natin. Kahit mga bulaang tagapagturo. Mali rin po yun. Okay? So, babalansihin po natin yan. Okay? At there is also the temptations who are so strongly committed to doctrine at nagiging naman silang too narrow. Okay? Masyado silang dogmatic naman. Ayaw naman i-practice yung love. So, yan po ang ating gagawin sa susunod na linggo at sa susunod na mga araw na ibabalansi po natin yan. Katulad ng itinuro sa atin. So, may tatlo tayong pag-aaralan. Si Gaius, si Demetrius, and also si Diotrephes and Demetrius. Sana mga kapatid ay maging maingat tayo. Okay? Ako na-excite po ako. At yan makikita natin dito, kahit personal na sulat ito ni Juan kay Gaius, marami po tayong matututunan tungkol sa mga missionary. Bakit ba natin dapat tulungan ang mga missionary na nangangaral? Bakit natin sila dapat tangkilikin? At purihin po natin ang Panginoon. Ako sa aking buhay, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit? High school pa lamang ako, o college ako, nag-aaral ako ng doctrine sa aming IBCF, ay pinaktis ko na po ito. Natangkilikin ang ibang mga tao. Hanggang sa ako'y nag-asawa. At yun po ang aking pinapasa sa aking mga anak na gawin. Sana magkaroon din po tayo ng basic Christian love na ito yung magpapatunay na talagang totoo tayong Kristiyano. Pero mag-ingat tayo mga kapatid. Huwag naman lahat tanggapin natin. Baka mali na ang itinuturo. Dapat alam natin ang katotohanan. And this is the reason why we continue to study the Word of God. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi nga, para malaman mo ang fake sa genuine, ano pag-aaralan mo? Yung genuine. Tama? Pag-aaralan mo yung totoong pera. Kasi maraming fake na pera. Tama? Hindi mo pag-aaralan ng mga fake na pera kasi maraming fake. Pero lang yan, mga fake yan. Pero kapag alam mo ang genuine, madali mong mala-distinguish ang fake. And this is the reason why we always exalt Jesus Christ. Siya lamang. Diyan natin malalaman in doctrinal test kung talagang Kristiyano o fake na tagapagturo ang ating mga tinatanggap sa ating mga tahanan. Naway mapagpala po tayo, may natutunan po tayo sa araw na ito at talagang i-practice natin ang pagiging hospitable bilang mga totoong mananampalataya sapagkat ito yung tinawag tayo ng Panginoon na ipakita yung pagmamahal na nakabase sa katotohanan. Tayo po yung manalangin. Salamat po o aming Diyos sa mga katotohanan ito na yung inilahad para sa amin. Napakabuti mo, Panginoon, na talagang binigay mo sa amin ang mga panuntunan upang huwag kaming madaya
ng mundo na ito. Katulad ng sinabi mo na sa huling araw ay maraming lalabas na mga bulaang tagapagturo at mga mandaraya. At nakikita na nga po namin yun. Hindi lang sa larangan ng reliyon, maging sa mga business, sa mga transaksyon, maging sa mga internet, maging sa mga cellphone, napakarami pong mga scam at mga pandaraya. At maging sa eskwelahan, marami na rin ang dadaya. At maging sa gobyerno, Panginoon. Kaya, Panginoon, ay ito'y nagpapatunay na si Satanas ay binubulag, dinadaya niya ang maraming tao. Kaya ito ang aming responsibilidad bilang totoong mananampalataya na sa panig ng katotohanan. Ihayag namin ang totoo. I-expose namin ang pandaraya at kalukuhan ng ibang mga tagapagturo upang huwag mamayani, huwag na silang lumaganap pa ang kailang masamang gawain. Kaya Panginoon, nais namin na bilang totoong mananampalataya, ipakita namin, ipamuhay namin ang mga katotohanan ng aming natutunan sa iyong mga salita. Ipadama namin sa amin mga kapatiran dito sa loob ng church ang totoong pag-ibig at pagmamalasakit at tamang katuruan upang wag na kaming maloko ng daigdig na ito. Kaya salamat po Panginoon sa iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo, siyang magpapaunawa sa bawat nakinig ng iyong mga salita upang maging matalino kami Panginoon. Ipamuhay namin, i-practice namin ang aming mga napag-aralan. Sundin namin sapagkat alam mo ang magiging resulta kapag hindi namin ito sinunod Panginoon. Kaya we thank you so much sa kalayaan na makapag-aral kami, makapakinig kami ng iyong salita at ang isang pagpapala na sundin ito at mahalin ka namin. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito po amin dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon.